mahibalik sa katawhan sa Dios. Nag-abot siyang kamot ngadto kanila. Ang simbahan mao ang buhing lawas ni Kristo. Kita ang mga buhing tipik ni ini. Usa ka nato o ang kinatibukan katilingban diha sa bunyag nakaambit sa kinabuhi ni Kristo, nakasalmon sa iyang misyon. O misyon sa simbahan mao ang pagpaila ni Kristo ngadto sa uban aron sa ilang kahibalo sila masayod o musunod ni Kristo. Apan ang misyon sa simbahan mausab ang pagpangita sa nawala. Pagduol kanila nabuot na nga dili mahisakop sa simbahan. Tingali, nagpadayon sila sa ilang pagpangita sa Dios. Nangita sa kahulugan sa kinabuhi. Apan kita nga mga aktibong sakop sa lawas ni Kristo sa ngalan sa gugma ug kaluoy, dili gayon unta makalimot kanila. Bisan na lang sa atong mga pag-ampo nga mabukas unta ang ilang kasing-kasing sa walay undang pagtuktok sa Ginoo. Udagan tayo ng mga sakop sa simbahan. Wala mo biya. Apan tungod sa kalisod o kalayo sa ilang dapit, wala o malisod ang kahigayunan na sila makauban nato. Apan nasayod ta nga ang mga lokal na simbahan, ang mga parokya, daghan kaayo mga programa karon sama sa pagtukod og gagmay simbahan. Naghihimo aron sa ingon ni ana nga ang anaa sa daplin may apil sa kinabuhi sa simbahan. Mao nga labing maayo nga makiglambi kita. Maapil ta nini mga programa sama nining pagsangyaw 2021. Pagsangyaw man o pagtabang sa mga kabus kutob sa atong mahimo. Timan-an nato na diha sa bunyag idulol ngadto sa mga ginikanan o mga manguros dinagkutan na kanila ang kahayag ni Kristo. Na pinaagi sa ilang paninginan isip mga sakop sa simbahan kining binunyagan magtubo o mamahimong kahayag usab sa uban. Minaot kita maubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong pagnandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod. Mapalawog pa ang atong pagsabot ng maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon na makapaambit niini sa uban.
Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Enero 11, tuig 2021. Ang sanandra matag Lunes, ang may pagitan kaninyo kini mga front pages sa mga pamandalang lokal ug nasyonal ug mukutros kami kung pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages ni padangat natin tulumanon. Weather report, susunod usap karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos, Rabakalog sa Sanandran, kawan nato atong partner Malagbuntag, Kunsihal Malu Uanoy no Ando Tabar. Kons, Buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, atong sugdan atong semana, o atong programa pinaagis pagpadangat kaniya sa latest weather forecast. Ikas pag-asa maktan sa Jomar Clarino, may buntag. Yes, good morning sa tanan. Og sa tanan take pa no kung itong latest weather update karong adlaw. Until end ang frontal system nakaapekto sa may Visayas, samtang intertropical convergence zone or ITCZ ang nakaapekto sa may Mindanao, amihan or northeast monsoon na nakaapekto sa may Luzon. Ang tibok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinati ang madagong mo na kalangitan ug naikatag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga heavy rainfall warnings o posible ang mga flash flood ug landslide ilabi na sa mga prone areas. Kasarangan nito na sa kusog na hangin na masinati sa tibok sa Visayas atong kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabalaron. Ang gitason sa balod moabot sa 1.2 to 4.0 metros. Samtang naka-yellow warning ang Central ug Southern Cebu ug orange warning diri sa may northern portion of Cebu. Ang temperatura sa Cebu 23 to 28 degrees Celsius, adlaw misilang kanina alas 6:05 sa buntag ug mosalip alas 5:39 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8 karong buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino, may buntag ninyo tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong unahon ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 2 village chiefs demand refund for sinulog-related expenses. Sa Super Balita sa Sunstar, gikulata o nahog namatay sud sa rehab center. Sa The Freeman, stop novena, ask City Hall, DOH 7 amid spike in COVID-19 cases. Sa Banat News, sa The Freeman, nangaligo gibabagan taga Cebu City, wa pasudla sa upon. Sa Philippine Daily Inquirer, PSG jabs not on Senate inquiry agenda, says Soto. Sa Philippine Star, NBI summons 11 men over the Sarah death. Sa Manila Bulletin, Senate begins inquiry on COVID-19 vaccination plan. Sa Balita, Dole Yusek toda sa COVID-19. Ug sa Tempo, Killer Cop pleads not guilty. Maugat ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national sa pagbalik at padangat kanyang mga paghisgot-hisgot tungod kay Lunes karon. Please stand by. Maayong buntag Pinoy.
Mr. Rudy Romares. Electrical subcontractor na maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, blackout na ko sa akong mga lutaha, no. Labi na gikan sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw na jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Hoy Herbal Capsule! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kita magmalipayon bagong tuig karon bisan kitang tanan naglisod sa nilabay nga panahon atong pamilya kuyugon pasalamat ta sa Dios kitang tanan nga ay paglaom sa bagong tuig karong bagong tuig kitang tanan mubangon ang pagtabang dili undangon servisyo Franklin Home karong bagong tuig ang paglambok mapadayon kitang tanan na ay paglabong sa bagong tuig servisyo Franklin Home. That was in 1980, by the way, when Boy Orula conceptualized the whole thing. And it was in 1981 when we had the first big single. This is the procession on Cebu Cable Television with co-products and total viewing in cooperation with the Sinulog Foundation. Karon attorney di ba nato ang yung makita diri ang kabibo sa mga tao bisan pa man sa naglagiting nga kainit sa panahon. Maraming salamat sa Bumay Buntag Pinoy. Cons, yatong Biyernes, katapusan ng Sibya last week, atong gisgutan na bisan og unong na katong ila unta nga i-viral, i-online na sayaw-sayaw sa SRP, unong naman to. Kunyaningon na per barangay na lang, dili na magpundok, adto na lang silang sa barangay mag-taping kung mag-recording. Unya, muna lang niya na ang production ay pakita online. But kita,
yung matadaan nga di man ta killjoy pero isang usawa ni mo una-una magpundok ng bigapon ng mga tao. Kay bisan og mag-practice ng gani magpundok man ng mga tao. Kunya labi na og panalitang mag-presentation na yun. Kunya per contingent, I don't know how many of them ang sakop sa timungiyon ka na ito kung pila ang contingent ka na ito. 100. 100. Ibutan talang karong katunga, 50 of them. But 50 is still a large crowd. Kunya, muna atong ingon nga, di killjoy, pero kining mas maing tan-aon ni kay pundok gihapon sa katawhan. Ambot og pero makaingon ta nga murag nausto tingan nita. Kay wa man itugot tayo ATF cons. Ugani, i-kansilar na ni Mayor Eduardo Laberia o sa Sinulog Foundation ang tanan yun ng mga cultural presentations. Even katong gingon nila nga sa barangay na ang unta na ilang production. Well, makainunta nga subo yan pala tumon. Pero saan man, it's a choice between karang atuang cultural presentation o ang panglawas sa katawhan. Kining atuwa biyang kining nga sakit biyang COVID, di ba ni ka inon tatiyaw-tiyawan, kaya mo patay gining tao. Mukudlo yun ginabuhi. Yes, plus tungod sad sa pagsaka sa mga kaso, no, and even before ni double digit ug balik ang Cebu City, sir, if you remember, daan ang ni-advise ang mga medical experts, no, na there is an expected rise in cases after the holiday. Sumurag na manapuno siya ba? Yes, I know, and we all know na kung sa kinigadako ng kalihukan, as a matter of fact, it could trigger economic activity kining mga sinulog kay daghan mga ngayong karinhi sa mga kanyanto, sa kanyanto nga na dili sa karon na situation, no. Sa kanyanto, ang senaryo sa daghan mga nilinhi, tagalaing nga nasod, mga balikbayan, mga nilinhi, ang pagtanaw lang sa sinulog. Ulibok ang tanang hotel, kuya at least gasto mo din na sila din o mga souvenir items, mga t-shirts, sa parang uban nilang igasto din na ang kaon sa mga restaurants. So it could trigger economic activity. Dako, kung matabang sa ekonomiya sa syudad. Pero mo lagi na saon na lang na may COVID. Kunya, I katong ganina, I would like to correct, no? Because I know when this sinulog started, kanento si Boy Odilao mo by director man pingarito siya sa Ministry of Youth and Sports Development. Siya man nagsugod ng sinulog at kupasod sa Santo Niño. Kanang mo sinulog diha nga mga hamtong nga kadaghanan mga babae mo na iyahan i-produce kintaay. O mo na sinulog until pag doon na ginagmay matcha dilit kadalanan. Pero ang nagkadako yun ni sinulog, I would like to give credit where credit is due. Si June Satorre, who is now in Las Vegas, the late Boy Asiñero, the brother-in-law of Mayor Solon, it was during the administration of Mayor Solon na ni Bunga ni Mount Sinulog. And Bobby Grimalp, I think he's still alive, sa Bicor Music and sa Bata-Bata ni De Rosario. So, maraming tulog ka mga tao, I know about this because katong akong higante-higante, kaya naghimo mo ko niya ng higante-higante, kaya nagpas na gamiton sa prosesyon, naghimo mo ko niya na because we had an advertising agency kareto, tadiha na nag-Oktoberfest, diri sa Montebello Hotel, gi-hire ng grupo kay sa mga members namo was the late Xavier Ledesma, the chairman of San Miguel, kunya party mo inom nagbihir ng Oktoberfest. So kami, ang among main attraction was the higante. So nagpahimo ko mga tulo o upat ka higante. Pagkaman na ito, standby lang ako dito. I was yet with ABS-CBN. Standby na ko Stevie Barnes sa ABS-CBN. And during the first sinulog, na kining ilahan na ilan ng June Satorre, together with the Cebu Contractors Association and the others, ilang gihuaman katong ako ang upat ka mga higante, which became the focus
isa sa mga focus sa sinulog. So, it was during the time of Gabi Grimal, Jun Sartore, the Boya Siniero, the brother-in-law. Sila yung tulo ni anak together. Ito akong balikon ng Cebu contractors. Ang minusok yung pag-ayo, yung paghimo ng sinulog na nipungga pag-ayo. But it's correct, right, that it started in 1980 and it was initiated, organized by David Odilao, who was then regional director of the Ministry of Sports. Yeah, ang iyaha ka na ito, dili gyud kining dako kay cultural presentation. Ang iyaha dara ko itong sibahan. Katong mga magsinulog, iya tong gipundok. Nya paghuman, diya sa vicinity, mag-trade parade gyud tayo. Nga na ba? So siya ang nagsugod gid anang parade. Siya gyud nagsugod nga ng sinulog. Kasi matter of fact, kadaugan sa waktan, siya sa nagsugod. Okay. So during his time sa Maong Ministry. So that's that. Nibungga na lang na after ni Boy, doon yung bang mga tao nga maayo dagko sa mga vision saon pagpadako nini mo na yung nanay ini. So that is that. Og kanang mas maayo tingali ato ipaibaw sa tanan nga. Ang labing importante kining nasimbahan, kining nobina, mas mo ni importante kayo mo magka ni ato ang pagyukbo sa itong Senyor Santo Niño, sa Batang Senyor. Kining ato ang kinanguban kanang atong kining ato ang mga Mardi Gras mo nag-inom kami nga paganism ko ni. But anyway, pasagdan na ako ang mag-promote ka ng paganism. Ito is a cultural presentation. Now, ang nakaraot ani karong cons kay di ba nagsulti man tangang there was a budget of 25 million according to sa atong footage. Director na tingnan siya that 25 million, and then I think you were the ones who told me nga 22 million. Now, whatever it is, karon ang mga sinulog contingents, sabi na yun ang duha ka mga contingents sa sinulog, nangayo na og refund silang nagasto. Ang San Nicolas, ang barangay San Nicolas, ang barangay captain, Captain Clifford Jude Ninyao, yung siya nagasto siya mga 100,000, ang utang gani sila. So, I would like to believe that all the others, nagagasto na po katong mo-appeal, no? Yeah, even the barangay captain of Basak, no, kining baluarte pod ni Vice Mayor Michael Rama, si Cap Norman Navarro, nga maoy ni puli ni kanhi Kapitan George Rama pod des Basak sa Nicolas, niingon pod nga naa siya mga tulubagon sa pipila ka mga individuals, mga around 100,000. And this is actually very understandable because ang sinulog Enero, September, Oktubre pa lang, sugod na ng practice, sugod na ng gasto. Most of the time, kung barangay, bisan pagganig sa eskwelahan, kasagaran gud ana maka-ako gyud ang kapitan. And that's normal, no? So kasabot sad ko sa sentimento, while I very much appreciate nga di na idayon for the safety of everybody, kasabot sad ko sa sitwasyon karon sa mga contingents nga nahago na plus nakagasto na. So I hope pod nga ilahan ning tutukan, no? Matagaan pod nila pagtagad kay luoy pod kay mga contingent nga naghago ug nakagasto na, when in the first place it would have been avoided kung giklaro pa lang sad gyud tudaan kung tugutan ba or dili. That's right. So ang katong mga past contingents sa past sinulog man, you want to sell a subsidy from the city. Tanan naaman na ihatag ng murag counterpart. So depende kung unsay mga desisyonan, but sa pagkakaroon kasabot gyud ko sa ilahang ka-frustrate, no, na wa pa, although na uban nga moingon nga i-postpone na lang ngadto sa Abril for the 500 year celebration gyud. Pero for now, di pa man sa takasiguro madayon basad na kay di pa man takasiguro kung Marso mawagtang na ba ning COVID, basin og April 1 wa na dayon siya, so at least dakog chances, no, or
if the IATF will allow it, considering nga wa na laing bantayanan kana na lang kung itandi karon nga mabahi no ang pagtagad sa kapulisan. So we don't really know if it will push through or not, but the fact remains na sa pagkakaroon nagagasto na ang atong mga contingents. Yes, I think that's understandable tungod kay atong nagasto din natin ito kahuwas sa Abril, no? Kay tingali ka sabot nga na ikuman ini, di pa ganit tingali mahuman or labing dugay mahuman, at least maragaan na may samang subsidy, mo yung ibayad sa utang. So, nangutang sila, and I think it has to be settled by the city. No, basta proper accounting lang, and di pa na nilasa. No, di na nilasa. Kaya iwa mas na paibawa ka nito nga. Sige, at your own risk, para ba tayo siguro tugutan sa nini. Luoy sad ba? Oy. And then, katulad ni Mayor Rama, na Novena, spreader po ni, doon ay mga tao ko no, nga nanihangyo, nga pati part sa Dukel, na hunungon ang Novena. Kunya, ningon ang Department of Health, may kagahong niya na, pinahanglan inyong hangyo ang City Hall na hunungon ang Novena ma. But para kanako, I don't know if City Hall has the authority here because ang ako naibawa nini, doon na ni approval from IATF. I think City Hall, ang ilahalang din is coordination with the church as far as security is concerned or kanang pagbantay-bantay na kaning hapsay ang paghimo sa misa o novena. But yung hunungon, I don't know, hunungon nila ang ilang i-extend na assistance tingali, but dili makahunong novena because if I were one of the priest or mingon ko nga, doon na naman may approval sa IATF. Yan mo na importante. So, ipadayon din mo. So, ang problema mo diyan ay lagi na gawa sa simbahan na maghuwas ba sa sunod ng misa. Even in Manila, sila sa Feast of the Black Nazarene. Grabe kayo. So, mauna and outside of the church, I think it's well within the jurisdiction of the, well, of course, na sa Sudan Cebu, pero panitaksirhan sa simbahan ng Ilahan Gates, niya dili magasunod at turnan, so it will be the city of Cebu. Na yung paimutan kanila, asan nila ipamutang aron makakita sa misa na lang online. True. Plus, I'd like to emphasize the importance again of effective communication because in the previous first few days of the novena, daghan ang mga na-frustrate, no? Kay naadto sila ni linya, but pag-abot na dito sa lapit na si gate or something, diha pa sila nakaibaw nga, di na pwede makasud og quarantine pass. And syempre, kinsa may na quarantine pass nga, ang mga taga Cebu City ramay naa, di pa manggay kakaingon nga tanan sa Cebu City na ay quarantine pass, kay share abiato, remember? So, doon ay mga taga dili Cebu City nga nanganha, nga wa nakahibaw. So, I think kinahanglan pagdugang pagpahibaw sa mga tao nga dili gyud pwede kung wa mo'y quarantine pass. And then, in the case of those lagyo, itong mga nasa Cebu pero lagyo sa ilaha, paibaon lang muna mo nga every 6:30 sa gabi, human sa itong mga balita, pakita gihapon ninyo diri sa CCTN Channel 47 ang atuang live stream, no, ni partner man sa Basilica para makita gyud sa itong viewers sagnara silang balay ang Novena Masses sa Basilica del Santo Niño. So pwede kayo mo nga motanaw sa atong TV, sa Facebook, dili kinahanglan mo adto didto linya niya ang uban ma-frustrate or ang uban maglisod og sakay. Tinuod man sir mo man usa sa giingon ni Decime, no, nga hapsay sud sa Basilica. Pero sa gawas nga bahin og bisan gani inig human sa misa, magdasok og magpunsisok inig padung sa exit. So balik lang gyapon ta mo ingon tag kanang hapsay sa sud, hapsay during the mass, pero mubalik ra gyud gihapon ngadto sa inig human sa misa ug sa gawa sa simbahan. Yeah, kana problema gyud kay na. So, sana nila
kalaki na basta. Ato lang ngayon ang labi ng dili sa kalili nga. Klaro kayo, i-discourage yun sa Cebu City. Ang pagtambong sa dili taga Cebu City. Why? Because Q-Pass man, kinahanglan mag-quarantine. Yeah, but wa man gud siya gipaibaw the answer before the first day of the novena ba? Mao siguro to nga ang uban na frustrate plus pagka katuto sa first day or over the weekend ba to kita ko og video daghan kay nireklamo kay pagdayon nilang abot nananghin ko no sila sa City Transportation Office pwede ba mo park kinan sila okay pag human sa misa murag nawa siguro kuno ilahang maayong buot ug ilahang grasya nga nadawat sa misa kay giklaman ilahang mga sakyanan. I mean, if we do that ba, let's not take advantage of the opportunity, no? Kanang it could either be inyong i-exempt for now or di niyo paparkingan dito paibaw mo daan o di man paparkingan blocking daan. Inform your people kay ang mga tao di man sagud na moingon may kag-usa lang abasin lang pero daghan mo gud ang reklamo sir kay pag park nila gingnan sila okay ra pag humas misa clamp na why consideration pag yun kay bayad kag 1,500 Kita kinahanglan na atong tarungon lang, no? Kanya, mumulig kadlukan na mas mo taas ang ato ang kaso sa COVID-19. Karon taon ko, gusto po nga atong pabatiyo ng atong kaigsunan sa record sa Department of Health Region 7 sa mga kaso sa COVID kay murag nireklamo na ang mga ospital kaya naghanap po kayong mga kaso sa COVID no ang mga public hospitals sa Cebu City mura og nabugata na sa admission sa pagsaka sa COVID-19 cases kay doon na sila registered critical care occupancy rate na 67%. So, murag ubay-ubay na ang ospital. Oh, actually, akong gi-monitor sir over the weekend, no? Kayo, ang tayo programa Saturday, Sunday. So, ako yung gilili Friday o Saturday. Wala gid siya ni single digit, double digit yun. In fact, gahapon, atong case bulletin number 206 sa DOH Central Visayas, dated ni January 10, dunay 49 ka bagong kaso sa Cebu City. Kaniadto nakagamtam naman ta sir og mga 100 na lang active cases karon. 370 ka active cases in Cebu City with 49 new cases. Sa Lapu-Lapu, usa lang ang napuno, 59 lang active cases. Sa Mandawi City, 11 ang napuno, 73 ang ilang active cases. Sa mga lalawigan, way napuno sa Bohol, nga dunay 22 ka active cases, 20 lang sa Cebu Province, nga dunay 166 ka active cases. Dunay 14 na puno sa Negros Oriental, nga dunay 513 active cases. 0 for Siquijor, upat lang ang active cases. Kaya natibukan sa Central Visayas, 95 ka bagong kaso. Sa mga bagong kaso, 49 ang bagong kaso nga gikan nato sa Cebu City. That's only mo'y natala yesterday. Wa pa'y appeal sa previous days no nga naabot dito I think 53 ba to kung ako na sayo pag January 9 unsa man ang January 9 Sabado sa January 9 54 ka bagong kaso usab ang napuno for Cebu City no so medyo makaingon tag unsa naman murag nagsige naman lagsaka mo to pag January 9 pag January 8 46 so pag January 8 46 new cases for Cebu City January 8 na nya January 9 54 unya karon 49 murag makuyawan ta atang tag karon na po doon sa napod so I can already imagine that there is a possibility nga gahuman sa Enero mag-lockdown tagbalik mo stricto balik ang ato ang mga otoridad no nga naman kay bisa ka magbalik ang kaso so una depende na gyud siguro natong mga tao kung unsa man ganahan ta balik na sa kaniadto kay lisod ang sitwasyon mosamot og kalisod kung di ta magtinabangay og motabang sab sa gobyerno. I think the government is already thinking about going back to GCQ, no? Although arang ng GCQ, but kung GCQ ka, ang mapiktuhan din ang mga tindahan, ang ubang nga mga kompanya
ekonomiya. At hindi na makable kung ubos sa GCQ, di ba? Doon naman yung mga categories, doon na yung mga paita. Anyway, And we don't need that right now, no? Especially tungod kay doon na yung mga nanggawas ron nga reports nga mas daghan pang mga trabahante ang mawad ang trabaho karong tuiga. So di gyud na nato kanang unta taga-ag chance nga mopadayon pa, no? Because economy and the livelihood of people are at stake here. let me go back to Mandaue and Lapu-Lapu kung tanawon ko noon sa ito. Kagahapon lang, katong sa kagahapon. So, picture G's ko no, Del Palihog ko no. You mean dakuan the results katong kagahapon? O kagahapon. Pila ang Mandaue? Usa ang napuno sa Lapu-Lapu, unsi ang napuno sa Mandaue. So, muna, mayon na to population-wise, mas daghan ta, pero kanang from what figure to 11 ang misaka niya ang sa Lapu-Lapu is dunay usa kagahapon. So, usa ra. So kung itandi sa previous, kanang karon January 10 man na, no? Ang record 11 ang napuno sa Mandaue, but pag January 9 sa Mandaue 12. Sa Lapu-Lapu usa gahapon napulo pagka January 9. Pagka January 8, upat ang napuno sa Lapu-Lapu ug 8 ang napuno sa Mandaue. Ako magumita okay, doon naman sa gunas sa mga simbahan dito. Kanya, although mas by ratio, mas daghan nga kuha diri, pero or taas ang gagapon tingali kain sa kape, no? So, mas tingali, nga itong magkaisunan ng atong gihangyo nini. Pwede ba na gobyerno, tanan, kundi ang atong magkaisunan mo, kinahanglan yun ng mga disiplina, silang kaugalingon kamo. No, kamo mo'y responsable ni kay kamo raman sa daan madantos ng tanan, di man gobyerno ra. So, noona na ang sa kaulua sa Tibok Pilipinas, doon ay 1,906 bago na COVID-19 cases. Kunya milabaw na ta sa 487,000 ka mga active cases. Murag nag-uul ko magtanaw ni Nicole kay murag nalipay ng tatanga murag ni minus na to. Single digit at from Cebu niya karon. Dili maayong paundayunan ba kay murag na kung ano gud to na arang-arang na gud unta to ba nakabalik nagtrabaho ang uban ingon ana ba unya we know we've been there before, no, and we don't want to go back there again kay daghan ning tawag maapektuhan. Mga kaisunan kinahanglan nga kita mismo mutuman ta sa health protocols, no? Kanang yung mask, shield ug yung kanang social distancing. Plus kanang imong giingon sir, I think nabungog na siguro sila, no, but makaingon gyud ta bahalag mabungog mo kay ang uban di man mo patuo. Plus kani pag yung proper wearing of face mask and face shield sir kay kanang ang uban magtarong na magsulubog na imo inspection. So ang purpose nga magmask ta para di ta mataptan sa sakit, dili aron di ta dakpon kay asa man inyong kadlukan COVID or multa. Murag mas nahadlok pa mo sa multa kaysa COVID good noon. Di ba? Ang mask magtabon sometimes, you know, sorry ha, but sometimes na pamagay mga opisyalis nga kanang magmask lagi pero ang ilong watabuni ang bara. Di ba? Wala na tarong suloob sa ba? So, I think that's something that we should also consider, leading by example. Na mga ato ang official gobyerno nga may kamingon nga ipatuman gyud nga buwa sa bahay di lang karong face mask kundi mag-shield, mag-face shield. Pero sila tanawa magkuha pa TV mag-meeting nga way face shield. Correct. Anyway, balik tarong taon doon? Yes, balik tarong taon duman sa pipila ka pahinom doon. Please stand by. Ako si Mr. Rudy Romares.
electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, lakaw na ko akong mga lutaha no. Labi lagi kan sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule barato na epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kita magmalipayon bagong tuig karon bisan kitang tanan naglisod sa nilabay nga panahon ato pamilya uyugon pasalamat ta sa Dios kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig karon bagong tuig kitang tanan bangon ang pagtabang dili undangon servisyo Franklin Home karon bagong tuig ang paglambok mapadayon kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig servisyo Franklin Home. Ako mga kaigsunan sa dakbayan sa Subo. Tuguti ako nga sa kinasing-kasing magpadalat kaninyo sa akong mainitong kayo nga paghatag kaninyo sa usa ka mensahe sa Pasko, mensahe sa pagbinatigay, mensahe sa paghinigugmaay, o mensahe usab sa pagkinasayloay. Labi na gayon, kini panahon nga naa kita sa atong mga pamilya aron atong mapatunhay ang gugma ni Kristo. Mga kaigsuonan, salamat kayo sa inyong pagduyong, sa inyong paghigugma nga gitagaan mo kami sa higayon nga maghatag o pinasing-kasing nga gasa sa pagserbisyo. Lapyo o Lunhaw nga Puente Osmeña, Plaza Independencia, Fort San Pedro, ug uban pa nga mga parks and playgrounds nga atong kasuruyan sa pamilya inig human sa atong giatubang nga pandemya. Ato nang nahapsay ug napadali ang pag-apod-apod sa financial assistance alang sa atong mga senior citizens o PWDs pinaagi sa house-to-house distribution ug sa nagsingabot nga cash card sa Land Bank. Epektibo nga pamaagi ug subsub nga pagkolekta sa basura nga may resulta sa mas limpyo nga dakbayan sa Subo. Hayag ug luwas nga kadalanan
tungod sa atong way puas nga pagpasuga sa mga poste sa atong mga iskinita sa tibuok dakbayan sa Subo. Hanoy na ang pagnabigar sa atong kadalanan human giwagtang ang mga lipaom tungod kini sa walay hunong nga concreting project o asphalt boom. Nag-aspalto gayud kita nga way hunong. Wala kita motugot nga makapakgang ang pagtuon sa atong kabataan bisan pa sa pandemya. Padayon ang pagtukod sa atong mga school buildings pinaagi sa atong local school board. Madugangan pagyud unya sa kahanginan ang atong mga teacher broadcasters nga magtudlo sa leksyon pinaagi sa Sibya sa atong educational radio or ed radio. Kalimpyo sa atong kasapaan nga wa pa masinati sa mga miaging panahon tungod kini sa padayon nga paglimpyo o pagpalawom sa mga estero o mga imbornal nga gipahigayon sa atong mga river troopers. Mas luwas na ang mga lumulupyo sa atong dakbayan tungod sa hugot o hapsay nga koordinasyon tali sa Cebu City Government o mga kadakuan sa kapulisan. Doon na nagayoy ato nga kapasilungan ang atong mga kaigsuunan nga way Pinoy-anan pinaagi sa atong tukuron nga mga medium-rise buildings or condominium projects para atong mapasilungan kanilang mga wa pagayoy disente nga kapuyan. Labaw sa tanan, ako mapasigabuhon sa tutok ug tukma, kalkulado, nagpungasi o binasi sa datos nga pagresponde sa tanan nato mga frontliners, ang atong mga city health officials, mga kapulisan ug ang tanang mga nakiglambigit sa makuyaw nga hulga sa COVID-19. Subay sa agresibo nato nga pakibatok sa COVID-19, abli na ang unang tulo ka andana sa atong moderno nga Cebu City Medical Center. Dawatan kining halad, subay sa atong pagsaulong sa pagkatao sa atong manunubos aron kita maluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsuunan, padayon na sa atong mga pamilya ang pagsaulong, pagtimbayay sa atong mga membro sa atong pamilya. O karon, tuguti ako nga ang akong pamilya, ang Labella nga pamilya ng hinaot kanino ug usa ka malipayong Pasko. Merry Christmas! Because of Christmas Day. Maraming salamat sa May Buntag Pinoy. Ato kong diskutan, wala kumapil sa kuwan na. Ang naitabo pa rin sa Amerika, katong lusob, atake sa mga Trump sympathizers ang Capitol building in Washington, D.C. Sa Canada sacred ground as far as the Americans are concerned, mga simbolo sa demokrasya nito nila. Kung niya, sa pagkuman itong atake, mga 5 kabuk na matay o sa kapulis o mga 5 kabuk, mga demonstrators. Si President Donald Trump ipakita sa video na hangyo na nga kaya mga supporters na go home in peace. Pero yung isutan na sakit kaya kung isutatan ta pero paulit na lang. Unya, tungod ni Ana di ay ang mga tao nga nangapilito kadaghanan kaning MAGA, kining Make America Great Again, ug kining QAnon na nagtuo nga kining mga Democrats are devil worshippers
na mga pedophile kuan kanang cannibals and so on and so forth na mauna ilang totoo na gusto ng bukon gusto ganin kanang ipatay apil si Mike Pence, Vice President Mike Pence kay murag mitaydo ra magkurumi ni Donald Trump kung yung mga subjects House Speaker Nancy Pelosi ug ang uban ng mga kongresista at senador. Pagkaroon mo nanuyo sila ni Trump gano karon nga may concede si Trump ay na ito na concession naman to ang Biden kay suha pa ni Trump that there is going to be a peaceful transition of power come January 20. Apan karon mo kumpiyansa ang mga kongresista at senador, not only the Democrats but also some Republicans na kauban ni Trump. Guna-huna, number one, na ilang i-apply ang amendment number 25. Kanang amendment number 25 ng Constitution na makahimo ang mga cabinet members with the approval, of course, with the concurrence of the Vice President. Kailang tantangon ng lang Presidente for reasons of incapacity, kung sa parang nagkuyaw na, batasa, marabungwang na, kung niya mupuli ang Vice President. But murag, sa pagkaroon ng dihi pa si Vice President Mike Pence muna, nang naunang karon, I think by tomorrow, i-file na nila ni Speaker Nancy Pelosi o sa uban ng mga kongresista na Democrats o mga senador na Republicans ang impeachment proceeding inciting of sedition. Ito, mga tingalan na. Insurrection. So, ang ilaha dito kung ugaling i-file ni, mas dali naman nilis kung sa Congress, kaya naman gigapon yaman na para sa buwan. And then, i-forward ni dito sa Senado. Apan ang Senado ra ba, unya pa sa September, unya pa sa Enero 19, the day before, mulingkod si Joe Biden, no? Ipapanumpa, mulingkod sa Presidente. That's the day before. Kunya, amot, madali para nila palusot sa mga Democrats, sa mga kining senador na daghang kayo ng mga Republicans diya nga dili uyon, pero murag makita na kung daghan ang namali in favor of tantangon with Donald Trump. Kaya nahatrok sila at tingaling taka na ni pamumbang ng Donald Trump. Ang karon, ang asong na ibawon da ikon, natuwa din impeachment. If you're impeached or if you're found guilty by the Senate, acting as the judges, tangtang ka sa trabaho. Dito sila matangtang ka sa trabaho, pero doon na sa diaykwan, doon na sa sila'y kagahom na ilang tangtangon kiningkuan ka ng perpetual disqualification from holding office, important office, including the presidency. Ila pa ng butuhan yapon, hindi na automatic sa impeachment, kundi lain po lang ilang butuhan sa Senate. So, muna karon ang nahitabo dito Amerika, gubot ang Amerika karon sa episode. Nag-monitor mo sa candidates, no? Not as much as our local, more on just looking at it every now and then. But more on local gyud and national kay daghan sa mga kalihukan. But ito sa America, naasay gamay panggalilion every now and then because we also have friends and family there. Bitaw. So, muna ang naitabo dito. Dili sa tuwa, ibuhi nila ang chacha, yung charter change programs. Gusto nila na i-ratify ni dungan sa 2022 na election. Well, I don't know, doon na may uyon, doon na dili uyon, the ratification of the charter ato yan ng lainon pag-isgot kay ato ng research pagayong ilahang mga amendments to the charter. Isgutan. Ari lang sa ato ang pag-isgutan ng mga police stories. Pero before that, kiningaligo, instricto din tayo sa Lapu-Lapu City, no? Ang ilang gingon na why nagagawas sa Lapu-Lapu City na makakaligo sa dagat dito sa ila ang dagat.
So doon ako nung tayo mga ligo sa beach dito sa Purapo City, panaybawan na dili taga-ila, pero taga Cebu City, wa nila pagkaligua, di papauli. So, yun yan ang may baka na niyo narakot. Di lang sa tamamugos, kay ilaha is priority masad nila ang safety sa ilang mga tao. Kamu bitaw, man, ingon sa mo, kamu bitaw, man, ba man dito, di masad man yung sudlon, kaya may quarantine pass, di ba? Pero para nako, whatever will, will make sure or whatever will ensure the safety of your constituents, para nako, ato gyud ito gan sa kuan sa kanang LGU nga mo sila ba po manubag no if ever, pero kutong imong giingon nga sa dagat kanang mas maayo siguro nga manawag daan oy karong mga panahona bisan pag dili dagat bisan pag restaurant nga namoy kanon gimingaw karon mo ana pagkaon, para nako best option is tawag daan para kibaw gid mo kung pwede ba dili ba kanang I don't know, I'm always like that, manggod ka nang, para di ka mahago og adto ba, tawag na lang kadaan. Pwede ba ni makasud? Pwede. Pwede ba ni ka nang, sa requirements ninyo, okay ba ang half face shield? Dili, full face shield yun. Kaya para ma-avoid ang mga unnecessary nga mga lalis, hindi abot ni mo nga to. Kaya sometimes ang makainit sa mong ulo, ma-frustrate ka na ba yung naadto na ka, nahago na ka, di ba? Mo nang mas maayo to be prepared, ask ahead of time. Okay. So, muna, dili pagkaliguan sa Purapo City kung di mo taga dito. Pero how will they know? How will they verify? Or doon na sila ikuan ko, doon na sila, kung siya nga rin, karabang checkpoint tingali ba? Sana palitao, sana ang imuhang kuan, imong credential. I think tungod yun na, sir, adto ganing last week ba to or pag New Year ba nga na dagang king tao dito sa Maribago nga dagat. Unya na-alarma man tong DOH baya adto. So para gid ko no klaro. Si Mayor Ahong Chan nigpasabot man sad nga di gid pasudlon labi nagmoabot og 50% capacity ang beach kay ilahog yung hugtan nga ipatuman ang protocol aron dili mo daghan ang kaso sa COVID. So kung kana mangod nga statement makasabot ra gyud ta og anong di sila mo dawat kay remember sa Cebu City in town mo daghan kay ni saka na pug balik karong mga panahona. So syempre understandable sad. Si Disaster Risk Reduction Management Office Chief Nigel Banyasha niingon nga usa ka bus gikan sa Talamban ug napo ka mga sakyanan gikas Banawa, Ingles, Birama ug Pardo pulos taga Cebu City wa tuguti nga makasuod sa mga beach resort sa Marigondon tungod kay ang venue occupied na 50% capacity nga mo gi-require sa interagency task force. So dili tungod kay taga Cebu City mo. But, niingon man gud nga napuno na 50% capacity. I don't know kung sa kwenta, but sa akong nakitaan, base sa mga restaurants, man yun. Ang ilahang usual nga setup, kung panalitan na po kalamisa, karon 5 na lang, kay 50% man. So, kung mauna ilang giingon nga to, kung mo'y makaayo sa tanan, mas labing maayo. Mo bitaw na nga ang ubang mga restaurants sir, or mga hotels would require prior reservation para mahapsay ang mga pagpahiluna ba sa mga tao ba ni adto. Dili day kay taga Cebu City, kung dili tungod sa kanan, kung dili na ma-accommodate mo din na. Ibutang ka lang. Kay posible man nga kung Cebu City ka, mas mag-unag itong abot ang Tagalapu-Lapu, sir. Kay doon na sa ilaha. Unya, pag checkpoint. Nga man siya nga. Checkpoint. O niya, puno naman, pag-check nila sa capacity sa beach. Wasad kuno gitugot ang pagdala og ilimnong makahubog aron sa yun ra pagbadlong sa mga tao nga wa mo tuman sa health protocols. Pasabot ni Banyasha, kining tanan natong gibuhat pinanguluhan sa mga aptik nga kapulisan alang lang gyud sa inyong kaayuhan. And para nako, we need to also abide and respect that. Pero mao lagi, it would have been avoidable kung gi-set up daan. Kay kung may beach na inyong adtuon, naamang yun na yung mga cottage sir, kung nag-arrange sila daan, malikayan siguro po doon ta, nga mabaw sila. Atong karoon nga sa Mandawi City, gididaan yun, no? Ang mga tricycle na magpataka o patakay mga pasahero kay one passenger regular policy sa pa. Kinahanglan usaran yun ka pasahero sa tricycle.
kini human nakadawat og daghang mga reklamo si Mayor Cortez kabahin sa mga tricycle drivers na nagalapas sa gipatungan nga health protocol ug ang uban waay balido nga prangkisa. Okay. So ilan ang instruction pagay usaran gyud sa pasahero ang tricycle. Okay. I don't know kung tugot ba nga pagkakudra o kanang patong kudra mga tricycle kay alkansa sa town. I don't know. Pero diri na sa ato, diri sa Mandaue lang, no? Human kasagaran dagag kuan. Daghan og mga kanang tricycle din hang dapita. Kaya doon ay mga vendor nga namaligya Q-Pass. Oo, kaon man nimo. Unsa sa to siya oy? Namaligya Q-Pass. Kining kita maninganan ng tatawana. Si Ariel Cadion, pulot 29 anyos. Ang iyang kuan falsification of public document. Namaligya si fake quarantine passes over the weekend. Di giting ang fake ani tingali kung dili murag iyar tingali ning sa ngaran ni si kuan ba Xerox ang ngaran na Basin kay ang gingon sa pulis ni Staff Sergeant Trainer Mahinay sa Waterfront Police nga dakpan ni Ariel Pulot nga gipreso kay nasakpan sa sisit nga namaligya gyud og fake nga quarantine pass kay ang pangan kunos dinakpan ug ang pangan sa quarantine pass dili parehas, so dili iyang quarantine pass iyang gipa Xerox. Pero careful mo aning dako pa kay pwede biya kung ako ani niya ingnon mo akong pangan dili mao kanang basin og I make sure lang nga you check basig marong mo ba kay remember paggawas gid sa quarantine pass sa Cebu City dunay uban dugay beto sila ni pahibaw nga kuan one compound one quarantine pass, one household one quarantine pass. So dunay uban nga ilahang quarantine pass gisuwatag pangan pero i-verify lang kapila gyud na nahitabo. So careful mo kay basin og ilaha gyud tong compound lain lang nga pangan ang nakabutang sila lang kauban kay remember huwam-huwam ang atong quarantine pass. Pero kung gibaligya may sa siyang dakpon kung tinuod gyud ba nga na-check gyud ang gibaligya gyud. Yeah. Kining duwa kay kuan mga greetings. Tong tanawon. Ako sa nihatag na dugang mga modern jeepees ang gipabot mudagan sa mga padalanan din sa Metro Cebu ang LTFRB Director si Eduardo Montalvo Jr. na kanayang gagahapon na dunay 80 ka mga units sa modernized jeepees will be out on the streets on January 14 and 20. Okay naman na, pero moraguna na may mga PUJs na nagdagan cons, no? At wala nga, sige, sa bitaw ang mga PUJs, dagan ang mga karang mga modern, okay, wala problema. Naamas ko kayo kisila sakyan. Kay fight kayo puro ng moderno niya na kuha yung mga jeepney. Basta karang ma-check pa ang standards kung roadworthy ba. Mura na ito niya limpyo niya pili ba ang saligan ng tao ni kanaog murag magka mataya mataya ang atong sinina sa nagsakay. Atong messenger na alay ni message diri, I don't know, tinday palihog lang ko kan si Sir Eliezer Licayan ingon good morning, please check audio. So I don't know if it's on free TV but most probably on our live stream kay naaman siya ni message sa Facebook. Good morning Tita Beth Carter, ingon siya Sir, hello Cebu, mayong buntag Cebu sa tanan og sa inyo Kuya Manny and Miss Malu. Hi Beth, hi Tony. O niya si Sir Richie Encarnacion Batigas, hello Cebu, good morning sa tanan, good morning Sir Manny, Mamalu, and happy Monday. Esperanza Binabay says good morning Cebu. Ma'am Helen Herrera, may buntag. Si Wendy Nervas says good morning, I'm watching from Banawa, hello Cebu, may buntag. Si Jesus Canete Celestial, good morning, hello Cebu, watching from Lapu-Lapu City. Si Ma'am Abet Saliliswapo, good morning, hello Cebu. Ma'am Yolanda Padilla Bactol, good morning Cebu. O si Nida Inok Butalid, hello
Mama Lou, Sir Manny, happy to see you both. Hello to my Mama Patricia in Opon, Lapu-Lapu City from Vacaville, California. Ato ang mga messages ron. Unya, so ni padangat sir, ang giandam ni Tatay Dodong, ani ang pulong o kinabuhi. Matag binuha, tunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pagila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa iyong konsensya, ikaw matuk mo gayon sa maghimo mayo o sa pagdikay sa dotan. Busa may nung danon na pagpamati gayon kung unsay isulti sa iyong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. So, nung Pedro 3:16 ng ingon, patuni ang malinis na konsensya. Sa matagigayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimungti ka. Hangtod na mabot na gayon ang higayon na dili ka na magpanuko sa pagbuhat o dotan. Sa 1 Timoteo 1:19 na ingon, pagpadayon sa imong pagtuo o malinis na konsensya. Ang ginanmay nga sala, kung magpadayon, makamugna o dakong kadaw sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon o dili na mausap pa ang mga pangitabo. Busa may danon ang pagpangayo kanunay o giya sa Espiritu Santo. Kaya siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan na ngayong subayo. May soon, mo kini ang tulong na maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Ganito naman, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay pagsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami, dili mo pasandan. Ugi mo kaming tabangan nga magpadawgon. Kining tanan ang gipangayo pinagi sa imong bugtong anak na si Jesucristo. Amen. Ang samahan sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COIG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humaninit Santos Camisa ang manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, paghigmata uban ni Tatay Dodong Limchua ug kaubanan alas 5 sa hapon. At mga balita sa Saturday 47 ug alas 6:30 ang ato ang Novena Mass nga live stream gikan sa Basilica del Santo Niño. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Osmani de los Santos Rabacal. Hello sa maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Usa ka